Start ko na to. Hello. Game na? Okay. Okay. So, titignan ko lang to. Okay. Hello. Good. Game na? Sige, go live ko na. Okay. Sige. Let's go. Live na ba? Ito ako sa kabila magbabasa ng comments. Connected ba to sa ano? Saan? Sa medias mo? Sa? Social medias mo? Oo. Ay, hindi. Sa YouTube, hindi ko siya Nakalive tayo, by the way. Sa YouTube, gagawin ko kasi parang ang plano ko is magla-live ako sa FB and then lahat ng mga possible good topics na na-discuss, i-clip ko yun and then yun yung i-upload ko sa YouTube. Okay. So parang ganun yung idea. Kasi, syempre, I mean, hindi kasi parang, hindi ma-market yung yung 1 hour video pagka sa YouTube. Mahirap, no? Oo, mahirap. Sige. Okay, so, buti umabot ako kasi galing pa akong birthday yan ng anak ni June. Tapos, nakauwi lang ako kanina mga 6:50. Tapos, buti na lang. Buti umabot. Okay, so meron na tayong, wait lang tayo ng mga ilang viewers siguro. So, meron na tayong 5 viewers. Nakikita mo ba yung live natin, sir, dyan sa end mo? Yes, sir. Nice. Share din natin ba? Yan. Share natin. Share lang muna natin mga boss yung live natin bago tayo mag-start. Paparami lang tayo muna ng viewers. Patrick Jan, good tip sa'yo, boss. Tips naman po sa student gusto kong mag-backend. Just learn fundamentals. Practice. Pinaka-basic na gawin sa mga nagsisimula pa lang. Asan na yung copy link? So, send ko lang din sa Discord. Yung Discord, hindi masyadong active yung Discord pero not sure. Let's see kung kaya ko ulit i-manage. Hirap kasi. Kung may kagi-bunching technique lang, kagi-bunching na ako eh. TikTok serie. So, 3. Everyone. Ready ka na daw ba sa mga boss dyan? Sa mga questions? Yes, sir. Mga gusto ko eh. Wala mo naka-question sa No. Wala tayong mga question, mga pang malupitang question natin dito. Yung mga viewers, dapat yung mga viewers yung binabalaan mo. Alam niya na daw yung mga question niya daw, dapat yung mga pang malupitan. Ba't ganyan yung gupit nyo, boss? Pogi, grabe. Ganyan talaga pagka napagtripan ng barbershop. Wala, hindi, pero tinumba ko na yung tumabas nito. Tinumba ko na, nakalamay na eh. Yan meron na tayong 16 million viewers. Napakabilis nating dumami tayo lang natin sila. So, meron natin 16. So, 25, 2 minutes. Start tayo siguro. Siguro more on introduction muna. Ano yung topic natin for today's Tech Talk or tonight's Tech Talk. And also, introduction syempre ng napakagwapo nating guest. Yun! Dapat. Bakit wala yung sa'yo? So, ngayon. Okay na ba? Ba't pala, nakikita mo yung sarili mo sa live? Sir Jan? Or ganito ko na lang kaya? Wait lang nga. I-double ko na lang. Siguro nawawala siya. Nawawala siya minsan eh. Nawawala siya minsan. Ay, alam ko na kung bakit. Wait lang, lipat ko tong browser. Lipat ko yung browser.
Pogi nung nakaputi. Grabe naman yan. Grabe naman kabulero nito ni Boss Jun. Boss Jun Norman. Bolero kayo mga boss ha. Bolero kayo. Shoutout sa'yo, Boss Justin Herrera. Yung mga malulupit na dev eh. Ano po kailangan aralin sa backend? Madami. Node, Laravel. Depende sa inyo, boss. Basta kung saan kayo comfortable. Good if, boss. Good if sa'yo, boss. Okay. So, 1 minute. Mag-i-start na tayo. And nga pala, before we start, so si Kuya Ems or yung nakausap natin or nakasama natin sa Tech Talk Serie 1, actually kasama ko sa work yon si Kuya Ems sa first work ko. And then, syempre yung guest natin ngayon is nakasama ko rin sa first work ko, which is si Sir Jan or si Boss Jan. One of the greatest. One of the great. Password talaga yung the best dito sa atin. Loko. Grabe, di ba? Nakikita nyo, di ba? Sobrang humble. Si Kuya Ems, humble. Kuya Ems, humble. Si Sir Jan, humble. Di ba? Grabe talaga mga CTO boys. CTO boys. Oy, shout out sa mga CTO dyan. Oh, shout out sa mga CTO natin dyan. Kumusta kayo dyan? Sana okay pa kayo. at laging kumagaling. Yeah. Okay, siguro okay na tayo sa introduction. So, karamihan naman ng mga viewers natin dito sa Code with Boss Rod is kilala na ako. So, I think di na ako masyadong magpapakilala. So, ikaw na ang kailangan magpakilala. Boss Jan, bakit ka daw naging sobrang gwapo and ba't naging sobrang galing ka daw? Paano? Paano daw yan? Paano ba natin i-start yan? Siyempre, nagmana tayo dun sa natin ngayon sa influencer natin na si Boss Rod. Siguro start natin siya as parang ang hirap naman simulan ng tanong mo, pre. Masyado. Sorry. Hindi, syempre kasi ganun talaga yung mga question, di ba? I mean, dapat nile-level mo yung question dun sa kausap mo. Ayun lang, patay tayo dyan. Sige. I started sa programming second year college. So pala ako. So kung may mga follower ka pre na na taga Pamantasan ng Luzon ng Pasig. So doon ako nag-aaral nun. And second year college, isa ako sa mga sa mga parang walang direction nung first year college tayo sa IT. And bandang second year college na natin, parang doon ako na puwersa na mag-code talaga. So, kasi nag-start ako sa college, ang gusto ko talaga accounting. So, parang yun, hindi ko trip talaga yung IT. That time, yung school namin, ang average para ma-qualify sa accountancy is 85 yata yun. Mataas. Actually, 85, sakto lang yun, di ba? Pero dahil pasaway tayo ng high school, ang average natin nun, 82 yata yung average. So, di tayo pinalad sa accountancy. And ang mga libreng course na lang nun is computer science and IT. So, I took IT as the course. Yun, so first year, okay naman. Nakapasa-pasa tayo sa mga ginagawa natin. Then, pumasok tayo dun sa second year. Nagkaroon na kami ng course na subject na system analysis and design. So, dun ako na mag-code. And, yeah, nung nag-start na ako mag-code, dun ko na talaga nasabing para sa akin yung pagiging IT. So, dun na sinilang si Boss Jan, the legendary Boss Jan. Pero doon nag-start talaga yung interest ko pre sa nag-system analysis and design na kami. Kasi doon ko na-realize na okay pa rin yung pagko-code. That time kasi pre, ang isa sa mga problem ko kaya siguro hindi ako parang nagugustuhan yung pagiging developer. Wala kasi akong device. So, ang hirap, 'di ba? Parang di ma-appreciate. Mahirap ma-appreciate talaga. Ang hirap i-appreciate, tama.
So, that time, kailangan siya. May yung ka-work ko nun, I mean, ka-work tuloy, ka-grupo ko. So, which is kaibigan ko na ngayon. So, may laptop, may computer sila. Namin nun, ginamit pa namin nun, VB6. VB6 so Visual Basic 6, di ba? Ang hirap nun. And, ayun, doon na ako nag-start mag-code. And nagkaroon ako ng laptop by 3rd year. And dyan nag-start. Doon mo talaga malalaman no? Once na ginawa mo na yung programming, tsaka kasi doon mo malalaman pagka nagawa mo yung programming task na yun and then natuwa ka dun sa output na yun. Doon mo malalaman kung mahal mo ba talaga yung programming or gusto mo lang talaga pumasa sa programming, no? Tama. Okay. Yun, nag-thesis na rin. So, yung thesis, doon na rin nag-start yung parang, gusto ko na maging competitive kahit pa paano. Hindi naman ako totally competitive talaga, pero kahit pa paano gusto ko maging competitive. So, gusto namin, ng team namin maging best thesis that time. Pero, hindi pinalag kasi, okay lang. Pero, masaya naman kami dun sa namin, sa naging output work namin, sa output ng thesis namin. So, ang ginamit namin ng Android. Gumawa kami ng application na nagtuturo sa mga bata paano aralin ng Filipino language. Oh. At that time, ang gamit ko na device o laptop i5 tapos 100 gig lang yung storage ko. As Android Studio. Hindi, gamit nun. Nag-Eclipse pa kami kasi that time ng Android development wala pang wala pa talagang Android para isinisilang pa lang yung Android Studio. So, ang Eclipse pa lang. Eclipse. Ang hirap sa Eclipse, so sobra. Iba yung struggle. Biruin mo, medyo rin kami ng team, medyo parang gusto namin pagandahin talaga yung application. Ang dami namin features na gusto ilagay. That time, siyempre, estudyante ka, masyado aggressive di ba? Wala ka pang mga filtering Hindi mo pa hinahanap yung ano ba yung dapat na the feature best lang. Oo, gusto mo lahat ng features. So, tinry namin yun. Wala nang parang planning ng no? Oy, ito lang ang kaya natin gawin. Basta pag kami naisip ko yung maganda, uy, pre, gawin natin to, no? Parang... pang best thesis to, puro ganun. Ang nangyari, parang siguro, nakalimutan ko yung ilang features na meron kami, pero sabihin natin 20. Sa 20 na yun, ang nagawa lang namin, di ba? yan kumbaga, tip yan sa mga students, no? Sa mga nag-undergo ng thesis ngayon. So, wag kayo masyadong mag-overthink or mag-isip ng maraming features. So, unahin nyo muna yung mga important kasi at the end of the day, or depende kung kakayanin nyo bang tapusin yung mga magagandang ideas na naisip nyo. Oo. Yung mga pagkakamali dati, wag nyo nang gawin. Kumbaga, kayaan nyo kami. Di ba? Ang swerte na nila kasi, kumbaga, tayo, nasi-share na agad natin yung mga dapat nilang maiwasan. Kasi ayun na yung na-experience natin last time di ba? So, sana i-take advantage nila yun. Lalo na sa mga students natin. Okay. So, sige. So, ayun, si Sir Jan. By the way, syempre, kailangan mo share ano ba yung current status mo sa work ngayon, Sir Jan? At ano ba yung, nasaan ka bang field ngayon? Asan ka bang route ngayon? Nasa frontend ka ba or cloud or something? Ayun, sa kasamaang palad, napunta tayo sa magiging macho dancer after ilang years. So, macho dancer tayo ngayon. Patayin niya. Wala pa sample dyan. Kailangan kasama mo si Boss Ems. Man, bago mo gawin yun. Pero seryoso, currently nag-work tayo sa isang one of the big BPOs dito sa Philippines, and currently ang work natin is team lead. Yan, so team lead tayo sa BPO na yan. Nice. And may mga certification din tayo, and focus ko kasi talaga, ang gusto ko talaga maging field na is more of cloud. So bagay dun sa itatakin natin yan. Yes. Currently, ang certification ko is for Google pa lang. At I'm planning to take yung AWS this year, and sana next year matry ko na rin yung Azure. So, good. Nag-try ako mag-front dati, alam ni Rod yan. So, pero hindi ko talaga
yung back end ay yung front end talaga. Alam mo naano ko na sa front end. So pag mga front end mga kanutan, huwag niyo nakakatawa. Bobo ako dyan. Yeah. Talaga, hirap talaga. So, may ganun talaga eh. May ganun talaga. Ayoko talaga. Kasi ako last time, di ba, parang yan yung ano ko eh. Yan yung pinaka gusto ko eh. Front end eh. Gusto ko parang layouting, dapat maayos yung pagka-layout and stuff and so on, animation. Yan yung mga trip ko dati. Tapos, some backends eh. Pero ngayon, baliktad na eh. Since, you know, I'm parang sobrang, parang ano na eh, parang alam mo yung paulit-ulit na and then alam mo na yung pasikot-sikot ng front end. So, kaya ang gusto ko ngayon tahakin sa backend, which backend, lagi naman ako nagbabackend. Ang gusto kong tahakin sa backend, yung nasa medyo mataas na level na tipong kailangan nyo na optimize ng mga big load ng mga requests and so on na hindi tutukod yung application. Ayun yung mga tipong gustong ma-handle in the future or in my current work. Yung gusto ko actually yun yung pinaka gusto kong ma-experience eh. Na yung tipong yung sa company ko magkaroon ng problema na tipong may sabihin natin 1 million load pumapasok sa sa backend and then paano namin i-resolve. Ayun yung gusto kong ma-experience. Gusto kong magkaroon ng problema yung company which is tingin ko hindi naman bad pero alam mo yun parang magandang experience, di ba? Pagka nagkaroon ka ng ganung mga problema. Kasi magagamit mo yon sa mga next na application na gagawin mo. May iwasan mo na siya kasi napagdaanan mo na. Tama yan. Good mindset yan, pre. Oo. So, yan yung mga mindset na ganyan natin. Yan yung mga gusto kong tahakin eh. Yung mga gusto kong tahakin ngayon. Ayoko na masyado dun sa frontend. Tsaka magulo sa frontend. Na dami kasing update. Alam mo yun, daming svelte. Merong quick. Merong HTML. Ang daming kalokohan nangyayari sa frontend. Which is, it's kinda exhausting. Siguro kung bago pa ako, pwede pa. Pero kung, based on my experience na, parang tapos na ako sa era na yun. Doon naman na ako sa medyo, sa likod na. Kung ano ba nangyayari behind the scene talaga. Sa server side na. Overwhelming, no? Oo, overwhelming. I mean, parang parang hindi na ganun ka-worth ng oras, di ba? Parang, isipin mo na lang, parang mangyayari. Okay, gagawa ako ng website, gagawa ako ng application. Iisipin mo pa yung state management. Ano yung gagamitin mong state management? Anong gagamitin mong UI frameworks? Anong animation? Anong mga layouting and stuff and kailangan mong gamitin? Di ba? Ang dami mong kailangang isipin na UI thing, which on the back end side, ang kailangan mo talagang pagganahin is logic talaga, algorithms, logic, performance optimization and stuff, which I think mas in a way, mas programmer siya. At least in my opinion, no? Kasi, parang engineer eh. Kasi kailangan mo talagang i-solve yun, di ba? Parang gano'n. I mean, gusto ko nandoon sa level na yun na medyo high level thing na yung gusto kong tahakin. Anyway, since yung topic natin ngayon is more on cloud, so guys, kung may mga question kayo sa comment, ibato nyo lang. So, sasagutin niya ni Sir Jan. And then, possible, follow up lang ako kasi, araw to ni Sir Jan eh. So, kailangan niyang sagutin lahat ng mga question niya about cloud. So, sa cloud, maraming experience na yan si Sir Jan na tipong possible if sa mga working dyan na meron kayong possible na experience na gustong i-implement and then di nyo alam yung paano nyo yung architect, paano nyo yung sa DevOps side, maybe si Sir Jan pwede kayong tulungan sa part na yan. So first question, siguro ako muna magka-question since kakasabi lang natin. Siguro first question ko, Sir Jan, ano bang difference or ano bang benefit ng paggamit ng cloud versus in-premise? Kasi dalawa, di ba? Cloud versus on-premise. So ano bang take mo doon? Ano bang parang disadvantage nung approach ng on-premise and then disadvantage na pros and cons din ng cloud. So okay.
Sige. Thank you for that wonderful question. Judges. Pero kay on-premise kasi, well, alam naman natin, di ba? Maintainability. So, sobrang sakit sa ulo. Costing. Maintainability, costing. Sobrang, kung ikaw company ka, tapos meron ng cloud, di ba? Meron mga service provider na kaya magbigay ng mga yan. Bakit ka pa magtatayo ng infra mo? Bakit ka pa mag-hire ng maraming developers to maintain your infra? Doon pa lang, wasak ka na. So, sa perspective yon ng isang business owner. So, kung ikaw business owner tapos meron ka limited budget, ito din kaya mo, and hindi ka naman talaga, alam mo yun, meron ka lang application na gustong buuin, may gusto kang testing, and hindi ka naman nagpaplano magkaroon ng sobrang laking parang infrastructure, di ba? Yun yung perspective ng owner. Sa perspective naman ng developer, papasok din yung costing doon syempre. A developer, di ba, gusto kasi natin mag-try ng mga different stuff. Diba, may gusto tayong i-try about AI, machine learning. And kapag tinry kasi natin yun sa mismong sa sa local machine lang natin, minsan hindi siya kinakaya. May mga gusto tayo i-try na load ng data na hindi kayang i-handle ng mga current machine natin. So, wise decision or smart decision na gumamit ka ng cloud for that. Pero syempre, gagastos ka dun. Depende dun sa load na gusto mong ibato. So, yun yung problem with on-premise. Yun yung yung mga cons ng on-premise. And ano naman yung pros ng on-premise? Siyempre, customizability, di ba? So, may mga gustong i-apply dun sa infrastructure mo. Magandahan dun, meron kang free will, free will to customize yung mga gusto mong gawin. Pero again, hindi siya, parang kung ibabalance mo yung maintainability costing dun sa na yun, masyado siyang, parang hindi siya okay. Parang masyadong lugi. Ayun. And yun yung pros and cons ng ating on-premise. And pros naman ng cloud, well, nasabi naman natin, di ba, maintainability and costing din. And another thing na I think pwede mong idagdag sa pros, especially sa developer, kapag ang mga service provider kasi ngayon talagang nag-develop na sila, na talagang titignan din natin yung market natin as an IT, di ba? Market and economy. Paano ba nag-work yung, baga, as a developer, hindi lang natin tinitignan dapat kung ano yung, or hindi lang developer, no, sa IT mismo. Hindi lang natin dapat tinitignan kung ano yung current na ginagawa natin and current status and current trends na meron. Kasi yung mga trends na yan, mataas talaga chance soon mawawala yan. So, tignan din natin kung ano ba yung mga 10 years from now. And right now, service providers, AWS, Google, and Azure is the future. Yung nakikita natin. Bakit siya future? Kasi grabe yung development nila eh. Ang hirap mag-cope up kung ikaw yung mag-create ng sarili mong infrastructure, wasak ka agad. Parang tira ka agad. Ngayon sobrang, di ba, sabi mo kanina, Rod, ang dami nating technology ngayon, very overwhelming. Doon pa lang, wala na, ang hirap ng sumabay. And kung dati, siguro mga way back 2016, 2014, gusto mong gumawa ng, kahit nga sa library, di ba? Parang, ang hirap, parang may dati kang mindset na gusto mong gumawa ng sariling library eh. Pero ngayon, ang hirap i-attempt nun eh. Kasi, community na talaga na gumagawa eh, na gumagamit eh. So, doon pa lang, ka na. So, yun. I think, nasagot siya. Yeah. So I agree, no? I agree dun sa mga bars na binato ni Sir Jan, no? Kaya talaga, I mean, it's all about measuring talaga eh. So, kumbaga naman eh, may pros and cons naman talaga yung lahat ng bagay. Which is on-premise, yes. Tama yung sinabi ni Sir Jan, no? So, on-premise, you have the flexibility na gawin lahat ng gusto mo, security, stuff, and so on. But, yung cost nun is, sino yung magme-maintain nun? How intelligent or how skilled yung person na magme-maintain ng server nyo. Kasi hindi madaling mag-handle ng on-premise. Lalo na kung ang usapan na scaling. So, dapat yung taong magme-maintain ng server niya na yun
is meron talaga siyang experience na mag-handle ng server and also do the vertical scaling kasi vertical scaling mangyayari mo pagka naka-on-premise kayo. And then, yes, I mean, somehow you can do horizontal if meron ka talagang malaking agad na server. Which, yun yung cons. Kasi, kailangan mo ba talaga agad mag-go sa ganong complexity? Or rather than mag-subscribe ka na lang, maggamit ka na lang ng mga infra na already made na para sa'yo. Gagamitin nyo na lang para i-deploy yung application nyo and so on. And then magbabayad ka na lang nung service na yun. Which is, I think it's somehow fair. Lalo na kung simple lang yung application nyo. Kasi kung i-compare mo talaga, kunyari, website lang. Tapos bigla ka nagsariling infra. Bibili kang server, bibili kang hard drive, bibili kang ganito, ganyan. Kailangan may cooling pa yung server mo kasi pagka uminit and so on, di ba? So, ang dami mong gagastos yung hardware bago ka makapaggawa ng application mo. Unlike kung mag-rent ka lang or magsasubscribe ka lang ng mga cloud services like Google, DigitalOcean, AWS, Azure. So, you don't really need to handle or maintain your own server. Ginagamit mo na lang siya and then automatic pa pwede kang mag horizontal scale. But the cons is magbabayad ka nga lang. Which I think hindi ka naman magbabayad agad ng malaki kung sobrang late lang naman ang system mo. It's fair. So sobrang daming free tier, no? Ang daming generous na cloud provider ngayon. Kahit nga database, di ba? Ang daming kahit database, ang daming mga free tier. So, yun. So, kumbaga sa cloud talaga, yun yung pinaka-advantage ng cloud na dapat ni-utilize nyo. Lalo na kung simple lang yung application nyo. Kasi siguro kung ang application nyo or kung ang company nyo is like Netflix, Google, no? Yung mga ganyan. Siguro yun, worth it. Worth it gumawa kayo ng sarili nyong infra. Kasi may malaki kayong budget eh. Pero kung, alam mo, mga startup lang and so on, don't overthink. Just use cloud. Yun yung magandang tagline natin. Don't overthink. Kasi di ba, yun dati, di ba? Yung kung babalikan natin yung mga ginagawa natin before, nag-overthink tayo kasi nasa ating server eh, no? Nag-overthink tayo eh. So, ang dami nating iniisip na paano pa natin i-handle yung security, paano natin i-scale to, paano natin to bla bla bla. Ang dami, di ba? Ang daming mental overhead na kung gagamit ka lang naman ng cloud, di mag-rent ka na lang. Ganun din naman eh kasi at the end of the day, kung may sarili kang server mo, magre-rent ka rin, magbabayad ka rin ng ilaw, di ba? So sa cloud lang, it depends kung gaano kalaki yung inaano mo. Nire-rent mo na ano sa kanila na service. Ayun. So, pag nakita ko dito ang comment, sabi ni Boss Haji, pag naubos free tier, create new account. Good strategy, no? Pwede actually. Para may utilize, no? Oy nga pala, nag-comment si Ma'am Lara. So, boss dyan, idol dyan daw, nandarito. Ay, si Lara. Ikita kami niyan bukas. Yung. Shoutout kay Lara sa akin, Lara. Ayos. And then, ngayon, wait lang. Shoutout din pala kaya gamitin ko na ito pare. Sino yan? Si Israel sa si Leoj. Si Israel yan sa mga malulupit na tropa natin yan. Israel at saka si Leoj. Si Leoj naman more of a dev din to. Malay mo, pwede natin maimbitahan sa TikTok natin, di ba? Yeah. Ayos. So ngayon, so may mga question ba yung viewers natin about cloud? Kasi ako meron pa akong question kay Sir John. So inuna ko muna yung ano ba yung pros and cons ng paggamit ng ng on-premise at saka pros and cons ng paggamit din ng cloud. So kayo ba mga boss, do you have any question ba para kay Sir John? Kung ako sa inyo, susulitin ko na yung oras na to kasi minsan lang nagsasalita ang gwapo. Tapos naimbitahan pa natin dito sa TikTok serye, di ba? Dapat mga ganyan sinusulit dyan. Dapat inuubos yung knowledge niyan.
Ikaw ba, Sir Jan? Ano bang I mean, ano bang mabibigay mong parang, kunyari, sige, ito, another question na lang. Siguro, kunyari, pagka meron akong iniisip na application. Kunyari, gusto kong gumawa ng sarili kong application, Sir Jan, na tipong, sabi natin, to do task lang. To do task, tapos, meron lang parang gusto ko lang magkaroon ng OAuth na authentication na it's either AWS or OAuth talaga na implementation. So ano bang mare-recommend mo para sa mga gustong mag-create lang ng mga application for their trial and so on? Ano bang nakikita mong pwede nilang gawin? Pagdating sa provider, medyo bias talaga sa provider. Bias ko talaga Google. So, although sa current na ginagawa namin yun, babad kami sa AWS and okay naman AWS, trip ko din naman siya. Pero iba, para sa akin, iba pa rin yung Google eh. Siguro dahil sanay lang ako. So, bias lang talaga. Wala akong objective reason. Wala akong objective reason bakit si Google. Saka siguro, ang gusto ko din kay Google yung free tier niya kasi sobrang linis. Unlike kay AWS, yung free tier, ang sakit sa bulsa eh. Magugulat ka na lang, may kakaltasan ka na lang sa credit card mo eh. Putik may $100, $100, ang galing to. Ay, ganun. So, diba? So, kung gusto niya mag-try lang, gamit din ng mga service providers, AWS, Google, and Azure. Si Azure talaga hindi ko testing. Pero halos pare-parehas lang din naman yan ng pagkakaiba lang yan ng product name, di ba? Tapos kung paano ina-navigate yun. Pero halos pare-parehas. For example, yung mga VMs, di ba? Yung mga ganyan. Sige, going back to your question, Pre. Pag mga ganun mga to-do app, tapos simple application lang siya na gusto natin ng authentication. Gamit lang tayo ng mga product ng mga service provider na nag-cater ng mga ganung application. For example, kay AWS, di ba? Kung gusto natin mag-create ng function para dun sa to-do app natin, yung to-do app kasi natin gusto natin may front-end and then may back-end. Pero yung back-end natin, hindi siya parang server rendered na, di ba? Gusto natin na nakaano siya. Parang nakahiwalay talaga. Parang serverless. Back-end. Parang ganun. Serverless. So, pwede tayong gumamit ng mga Lambda, di ba? And kay Google naman yan, di ba? Talagang mas detailed yung opinion ko kay Google eh. Kay Google, gamit ka ng Firebase hosting, which is free. Di ba? Ang ganda kay Google, free kasi yung Firebase hosting nila eh. Gamit ka ng CloudFront. Okay. Tapos OAuth. Ang kaganda kasi kay Google yung OAuth na. So, ang kaganda lang yung gastos eh. Di ba? Pwede mo siya ito. Ngayon, kung ikaw lang naman yung gagamit doon, yung recommendation na yun, okay siya. Magkakaroon ng difference na to dun sa dami ng users mo. So, pag dumami na yan, diyan na tayo magkakaroon ng different architecture. So, basic lang yan, ganun lang gawin natin. Pero pag dumadami na siya, tas depende rin sa problema. Yan. Okay. So, kumbaga talaga, pagka meron talaga kayong gustong i-learn lang na stuff and then gusto nyo lang mag-create ng application just for practicing. So, you can actually, yun nga, gaya ng sabi ni Sir Jan, pwede nyo utilize yung mga provider na meron sa cloud, which Google, AWS. Kasi may mga pre-tier and also, I think one tip na also additional is, pwede nyo kasing gawin is, i-try nyo i-implement yan na cloud, i-try nyo i-implement yung mga service na yon dun sa either Google or AWS. And then after nyo matry na gumana na siya, i-delete nyo yung service after nun. So at least, nagawa nyo yung POC, di ba? Nakita nyo possible. So, if possible, mag-go ka ba? Nagandahan ka ba? Either hindi ka nagandahan or nagandahan ka, i-delete mo. And then pagka meron ka na naman bagong gustong gawin, di ba? Ganun lang ulitin mo lang. I-utilize nyo lang yung mga kesa mamblema kayo, magbabayad agad kayo ng mga bayad sa service na gagamitin nyo. So, pwede nyo utilize nga yung mga cloud. Ang dami kasing free tier eh. So, it's all about
utilizing lang talaga ng mga kung anong meron ng nakalabas Shoutout sa'yo, Boss Robin Alcantara, by the way. Yeah. Non-cloud question, mga boss. Paano makakapag-test ng payment gateways nang walang binabayaran? Ayun. Ano ba nga? May idea ka ba dito? Ano bang take mo dito, boss, dyan? Paano daw siya makakapag-test ng payment gateways nang walang binabayaran? Pero naman, I mean, for example, PayPal. Diba may sandbox naman sila. Di naman need ng bayad doon. So, kumbaga ano yun, di ba? May mga simulator sila na tawag no? Na hindi sandbox. Naman, kasi yung mga payment gateway na yan, hindi naman yan parang ba iniisip mo doon, parang pagbabayad ka talaga. Hindi ganun May may test account. Yep. Test account mo merong, di ba, may amount yon na free, parang, syempre test mo, pwede ka magkaroon ng 1 million, ganun. And then, dun sa test, sa sandbox mismo, doon ka magbabayad. So, may, kumbaga, depende siya sa no? Depende siya sa payment gateway na gusto mong gamitin. Tama, yun. Kasi nagdi-differ din yan, depende sa payment gateway. Hindi ko sure kung kay Paymaya meron na or Gcash. Hindi ko pa natry. Pero dapat meron. Dapat meron na. Mga sandbox. I think naman, karamihan naman siguro ng mga payment provider or payment gateway provider, meron sila talaga mga test account. Meron silang sandbox na tipong if ever na gustong mong i-try lang yung implementation mo na ganito yung SDK pag call mo ng API and so on, pwede mong gamitin yung test account kasi sometimes yung test account na yun parang may simulator na rin yun na ipasa mo tong account number na to, dapat mag-fail. Ito yung i-return na fail. Itong account number na to, ipasa mo to, magsa-success to. Ito yung magre-return na success. So, tama ba yun, Sir Jan? Tama yun. Yun, gaya din ang sabi ni Boss Haji, Paymaya meron daw test credit card. So, yun, I think nasagot na natin yung question ni Boss Lopito Rose. Sounds good. Si Boss Brian, so Boss Chris nandirito. Alam ko nasa CTO pa rin si Boss Chris no? Kumbaga, malakas na to si Boss Chris Solid na to no? Ito yung mga tipong lang din mga legendary pero lang no? Humble. Grabe talaga yun si Boss Chris. Sobrang humble yung mga idol natin dyan. Okay. So ngayon, meron pa ba kayong ibang question? Kasi kung wala kayong question, mga boss, ako magka-question kay Sir Jan. Pipigayin ko to, mga boss. Pipigayin natin to si Sir Jan. Pwede ka na ba, Sir Jan? Ikaw ba, Sir Jan? Ano bang nakikita mong... sige, sa ganito. Ano ba nakikita mong advice once na merong isang developer na wala siyang idea sa cloud and then gusto niyang pasukin yung cloud? Ano ba yung nakikita mong pwedeng unang gawin or advice ng mga non-cloud developer na gustong mag-explore ng cloud? Motivation ba? Parang ano ba yung magiging purpose mo sa reason? Bakit mo papasukin yung cloud? Parang yes. Purpose, mindset, siguro in general na lang. So, ano ba yung i-expect ko? Ano ba yung dapat kong gawin? And then, ano ba yung dapat kong iwasan? Yung mga ganon. I think, for me, mindset talaga Kailangan mo i-mindset niya sarili mo. Bakit ka magpapasok sa cloud? Alamin mo yung reason kung bakit. Kasi pwede mo naman gawin yan sa sarili mo ng application, di ba? So, ang mindset mo na after 10 years, ano na ba yung setup ng current ng economy ng IT? Ba nasa na ba tayo currently? Kumbaga after 10 years tingin ba natin nag-work pa rin tayo with our on-premise infrastructure ba? So, yun, mga ganun. So, kumbaga parang minsan kailangan din natin ng pressure pressure sa buhay para pasukin natin isang bagay, di ba? Hindi dahil sa gusto lang din natin. Well, depende, iba-iba kasi yung tao, di ba? Minsan may tao na kaya gustong gawin to dahil ito yung trip niya.
Paano kung hindi niya talaga trip? Ano yung parang next na gusto mong gawin? Eh di kailangan ng pressure. So, kailangan mong isipin na sa pressure na yung ginagawa mo yun talaga magiging obsolete talaga siya soon. Mm. So, sobrang ano nun. So dun sa question mo na ano yung parang ano yung dapat gawin ng isang developer para pasukin yung cloud, mag-aral talaga ng ano, mag-aral sa cloud. Alamin yung for me ano, dapat alamin mo talaga ano ba yung reason mo bakit may papasukin yung cloud. Yun yung dapat, eh. Kasi kung papasukin mo lang yung cloud dahil gusto mo lang siya pasukin, hindi siya nagme-make sense, eh. Papasukin mo siya dahil meron kang right reasons, and one of the right reason is ito talaga yung magiging future natin sa pag-work. At mga hindi dapat gawin naman, sa mga hindi dapat gawin pagdating sa cloud. Yun yung sinabi mo na kanina, huwag i-overthink kasi lahat ng mga products ngayon sa cloud magiging obsolete din yan. I mean, for now, 'di ba, parang halimbawa, itong pag-create natin ng function, naka-lambda siya. After 10 years, di tayo sure kung lambda pa rin yan, 'di ba? Mm. Pwedeng may bagong technology na pumasok na hindi na gumagamit ng serverless, iba na yung way. Hindi natin alam. Mataas yung chance dahil ngayon 'di ba may mga papasok ng quantum computing. Yung quantum computing masyado siyang ano, masyado na siyang ang hirap niya i-explain for now, pero darating yung time na yung quantum computing talagang papasok yun at hindi natin alam kung ano ba yung magiging ibi-bring nun sa atin. Ano ba yung magiging impact nun sa society. So, wag natin i-overthink, i-enjoy lang natin currently yung mga dapat gawin ngayon. And in the same time, habang ini-enjoy natin presently yung mga dapat i-aralin, chine-check din natin yung mga latest updates and mga pwedeng mangyari soon. Yun. So yeah, I agree on those. Siguro sa mga ano no, sa mga individual or mga solo developer na wala pa talaga silang idea ano ba yung meron sa cloud, and then ano ba yung dapat nilang tahakin. So maybe yon tama yon siguro yung question yung sagot ni Sir John about don, or yung take ni Sir John na tipong first unahin niyo muna, kailangan niyo ba talaga yung cloud or not. Diba? Yun yung first question eh. Is it ayan ba talaga yung answer dun sa current problem na na-encounter nyo, or do you just want to explore yung cloud? Kasi kung gusto mo lang explore yung cloud, I mean, yes, possible naman, pero hindi pa rin siya something na ganun ka-concrete na ma-appreciate mo kung hindi mo siya talaga tipong gustong i-appreciate sa sarili mo. So siguro in terms of company naman, Sir John, for example, sa company, 'di ba? Kunyari hindi talaga sila gumagamit ng cloud. And then si company, they decided to use cloud. And then syempre may mga developer na hindi ko alam to yung AWS, hindi ko alam tong Google and so on. So ano ba yung dapat unahin gawin ng mga developers, especially mga senior na developer na wala silang idea sa cloud? Ano ba yung mga una at mga tools na dapat unahin nilang hanapin sa isang cloud provider? Sige. Doon sa tanong mo, pre. Ano ba, gusto na ni company? Gusto na ni company. So they decided na from on-premise, they decided na maglipat na talaga sila ng cloud. Kaso, yung mga devs is wala silang idea, sanay sila sa on-premise setup, and then magta-transition sila into cloud. So ano ba yung mga tingin mo na pwede nilang unahin gawin, na tipong okay, from on-premise kailangan na natin deploy to cloud, and then syempre wala silang idea ano ba yung service doon sa cloud na pang ganito. So ano ba yung kailangan mong unahin kung magde-deploy ka ng application, like let's say like full stack. So parang pinaka-basic lang, full stack. Meron kang backend, meron kang frontend, and then meron kang database. So ano ba yung kailangan mong hanapin sa cloud service? Sige. For me kasi hindi dapat problema ng developer yun eh. Problema dapat yun ng company. Paano mo i-enable yung mga tao to be skilled dun sa gagawin yung deployment. Kasi kung bibigla yung developer, masyadong mahirap yun. Mahirap siya. So,
for me, siguro sa perspective ng company, dapat meron silang magiging tamang enablement do sa mga tao nila. Mahirap kasi ibato agad dyan to, to migration sa cloud, lalo kung sanay sila sa on-premise. Sobrang hectic nun. So una, dapat may certification. Di para certification kasi certification is just a certification, di ba? Wala naman talagang bearing yun. I mean, bearing siya ng konti sa mga company, pero on the technical skills, hindi mo porket certified ka is marunong ka talaga. Di ba? Hindi yun totoo eh. So, unahin is training. Mag-training talaga kayo. And kung nag-work ka sa company na gusto kayong enable ng ganun, wag kayong pumayag na kayo yung gagawa nun. Dapat enable nila kayo. Ang hirap nun, parang basta, ang hirap nun. So parang ang idea pinatay mo is sarili mo na. parang ang idea dapat ano yun, magme-make sense lang yun kung merong schedule, no? Na tipong okay, may schedule tayo na for training muna tayo ng 3 months or 6 months before tayo mag-proceed into migration to cloud. Yep, correct. And so yun yung perspective dun sa mga experience na na developer. Ngayon, paano kung wala ka pa talagang alam when it comes to technology? Like, bago ka pa lang sa development. So, again, ano ng company yun? Kailangan i-assess ng company yun kung paano mo siya gagawin. Pero ikaw as a developer, tapos gusto mo rin talaga na maging ganun, maging enabled ka when pagdating sa cloud. Hindi lang sa cloud, pati sa development, sa IT itself. Kailangan mo ng proper mindset talaga para pasukin yun. Kasi kahit anong training din, ang hirap eh, di ba? Hindi mo kahit anong training din sa company kung ikaw mismo parang unwilling ka to learn, mahirap. So alam naman natin yun, mga developers, especially sa mga viewers natin yun na may experience sa development, di ba? Yep. Yung pagmamahal sa development sa technology, hindi yan nakukuha sa motivation eh. Nakukuha yan sa consistency, sa practice. And yeah, ano din tayo dyan, may mga moments tayo na talagang nawalan tayo ng motivation, nawala yung consistency. So, kailangan tuloy-tuloy yun. Yeah. Agree. So, ano talaga yun? Importante talaga, dapat meron ka talagang curiosity sa mga bagay na gusto mong matutunan, which is sa cloud. Kailangan mo talaga maging curious. Ano ba talaga yung cloud? Ano ba talaga yung functionality? Ano ba talagang benefit ng cloud sa atin? And siguro additional ko lang. For those who are trying to understand how cloud works, siguro ang una ko siguro ang una ko nakikita or una kong nakikita na pwede na lang gawin is since on-premise, kasi parang yan eh, yung cloud kasi at saka on-premise, halos same lang naman yan eh. Si on-premise, ang ginagawa lang talaga is sobrang manual. So, everything is manual. Unlike sa cloud, may manual pa rin, pero build na. So, parang there's an entry point na lang na pwede mong kalabitin or pwede mong gamitin para i-deploy yung application mo. So, sa akin siguro, might take, kung wala talaga ang idea sa cloud and then gusto nyo pumasok ng cloud. Una nyong hanapin is kung paano nyo dinedeploy yung application nyo sa local machine nyo. Hanapin nyo yon dun sa cloud service. Paano yon i-deploy ng the same thing how you deploy, how you run your application in your local machine. Kasi at the end of the day, cloud provider, VPC, and then on-premise na server, that's the same thing. So, lagi nyo pa rin ginagawa yung PNPM start doon. PNPM start or let's say NPM start and so on, di ba? Nagbe-build kayo, same pa rin yun. It's just that nagbago lang yung flow, nung pag-deploy nyo kasi gawa na yung server nyo, hindi na kailangan ng IT manager nyo or IT admin nyo. Oy, i-enable mo nga yung IP address na to kasi magde-deploy ako ng ganito. Kasi si cloud service, meron na siya agad na naka-ready nun para sa'yo. And then, kailangan mo na lang talaga i-deploy yung app mo and then mag-app na siya. So, siguro, ang kailangan mong hanapin is yung tool or yung mga ginagawa mo on your local machine. Kasi yun yung siguro, yun yung pinaka-first or yung pinaka-start na kailangan mong aralin sa cloud. Kunyari, you're just using Node and then you do npm start, right?
Tapos, dinedeploy mo na application mo. So, ang una mong hanapin is, ano yung katumbas niyan sa cloud? Which is, it's EC2 or DigitalOcean Droplet. Diba? Pwede mong i-deploy yung application mo nun. That's it. So, that's the first step. And then, pwede mo na ngayong i-improve on top of your knowledge or yung current knowledge mo dun sa cloud na yun. So, yun siguro yung take ko. Tama. Siguro to add lang din, tama yung sinabi mo dun, pre. Dapat aralin mo yung entry point ng yung paano siya ginagawa sa local mo, tapos gusto mo siyang ilagay na sa cloud. Alamin mo lang yun, siguro ito yung tamang word. Alamin mo yung ecosystem ng cloud na gagamitin mo. Tapos, i-compare mo siya dun sa ecosystem mo currently. Yun yung better, I think. Kasi, yun nga, at the end of the day talaga, I mean, same lang talaga sila eh. It's just that, yung server, yung on-premise mo kasi, nasa office yung, or nasa somewhere nyo yung server nyo. Sa cloud service, nasa cloud. So, hindi nyo hawak. So, di ba? I mean, parang, same pa rin siya. It's just that, may ready na talagang mga entry point na gagamitin nyo na lang sa cloud. Or ibibigay nyo na lang yung mga commands or ima-manual deploy nyo na lang doon. And then, automatic may IP address na kayo for that server. So, yan. May question dito, Sir Jan. Kailangan ba magaling sa networking aside sa programming skills pagdating sa cloud? For me, as an IT kasi, dapat one of the fundamental na alam natin, marunong tayo ng basic, ng fundamental networking, di ba? Yep. So, hindi ka naman kailangan expert, pero dapat meron ka fundamental idea. Kumbaga, dapat naiintindihan natin, na-understand natin kung paano ba nag-work yung internet. Yun, pinaka-importante sa cloud yun. Dapat naiintindihan natin paano nag-work ang internet as a whole. Ano siya, yung request natin, ito, nag-Discord tayo, di ba? So, yung application ng Facebook, pag tinitignan natin siya, paano ba yan pupunta sa server ni Facebook, and then paano yan bumabalik pupunta sa atin. So, dapat naiintindihan natin yun. And, hindi natin kailangan ng napaka expert na knowledge pagdating sa networking. Kailangan naiintindihan lang natin siya. Hindi mo kailangan nung parang certification, diba, for networking din. Hindi mo kailangan. Kailangan mo lang naiintindihan mo siya paano siya nangyayari. So, yung basic IP addresses, di ba? Dapat alam natin yan. So, parang talaga, kailangan lang talaga ng parang always naman sa lahat naman ng bagay. You need to know fundamentals, Kasi, pagka wala ka talagang fundamentals or hindi mo talaga inaaral yung parang basic fundamentals ng mga bagay, hindi ka talaga mag-excel at saka hindi ka rin talaga mag-move forward ng mabilis Kasi, di mo alam parang ganito lang yan Gusto mo matuto ng alphabet, pero tinalon mo agad, ang start mo ng ABC, tinalon mo agad Z, I mean XYZ, di ba? Parang, di ba? I mean, hindi nagme-make sense. Paano mo maiintindihan yung bagay kung lagi ka nag-i-start or lagi ka nag-i-skip doon sa pinaka-umpisa? Tama. Saka, meron ding kasabihan di ba? Meron ding kasabihan na parang, ang hirap mag-optimize ng isang bagay na hindi mo naiintindihan. Yes, that's true. So, siguro, in your first 1 to 2 years, makaka-survive ka kapag ang way mo ng pag-aaral is inaaral mo yung buong paano, yung mga hacks, di ba? Usually kasi ganun sa IT Especially yung mga yung minamadali yung pag-aaral sa IT. Ang inaalam agad nila yung hacks paano ba ito gawin ng mabilisan. Hindi nila inaalam yung reason behind ng mga bagay-bagay na yun. Ngayon, kapag dumating ka sa point, scenario na kailangan mo nang gumawa ng isang solution specific to that scenario, wala na, hirap ka na kasi ang alam mo lang hacks Alam mo lang yung high level nung actually hindi para high level Ang alam mo lang yung daya kung paano gawin to, pero hindi mo naiintindihan yung nangyayari dun behind the scenes. So, ang hirap nun, sobra. Pagdating sa point na nandoon ka na scenario, yan. Ang gagawin mo na lang mag-breakdown. Kumbaga, nawala yung sounds ko, pre. Yeah. Kumbaga, parang wala na, finish na, parang gano'n, Parang gano'n na yung nangyari. Yes.
Wala na talaga. Okay. So siguro meron na lang tayong last question kasi syempre ayoko naman kunin yung buong oras dito ni Boss Jan. Syempre alam niyo naman macho dancer to. So meron pang gig mamaya. Diba? So magbabasa tayo ng mga dito, ng mga comments. So kunin natin mga question nila. Hanggat abot pa tayo sa oras. Saan na yun? Ang pogi mo pala, Sir Jan. Grabe talaga, oh. Grabe, sikat na sikat ka talaga, Boss Jan. Iba ka talaga. Okay. So, meron ditong advisable po ba, sir, na kumuha ng certification kahit wala pong experience sa cloud? Or dapat at least 6 months to 1 year kang nasa field ng cloud before ka mag-take ng certification? For me, tricky question yun eh. Advisable, syempre, gusto ng mga advisable is magkaroon ka ba ng experience sa development and kahit pa paano sa cloud. Pero meron din kasi tinatawag na parang yung kung gusto mo talaga matuto sa isang bagay, di ba? Kailangan mo pwersa yung sarili mo. Gusto mo matutong lumangoy. Kung gusto mo matutong lumangoy, kailangan tumalon ka sa tubig agad. Siyempre, kailangan mayroon kang mag-save dyan, no? Hindi pwedeng tatanong basta. So, ang point ko, depende yun sa capability mo to handle stress. Kung kaya mo na mag-dive agad into that subject, into that topic, go. Kahit di ka na mag 6 months training. Kung gagamitin mo yung certification as your learning, as your training, di ba? Ganun. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na feeling mo kailangan mo talaga aralin mo na lahat. So you have to take yourself some time to take the certification. Agree. Ganun talaga eh. I mean, tricky talaga yung question na yun na tipong, meron kasing mga tao na alam mo yung mga matatalino ng pinanganak na tipong di na nila kailangan mag-undergo ng 6 months or 1 year just to take the certification. Kasi nangyayari sometimes, or at least may kakilala ako na hindi talaga siya totally ganong kagaling sa sa code, sa implementation and so on. Pero ang galing niya mag-understand kung paano talaga nag-work yung cloud. Para siyang may tawag, hindi ko alam kung anong tawag din eh. Magaling siya sa mga tipong documentation, pagbabasa. Kasi sometimes may ganun eh. I mean, madalas may ganun na kahit ako eh. I mean, parang ako naiintindihan ko yun. I mean, kaya kong i-build yun sa cloud. Kung paano yun gawin sa cloud. Pero pagka pinatake mo ko ng exam, parang mas hirap ako na gawin yun, di ba? I mean, mas hirap akong sagutin yun. Ano ba tong mga question na to and so on. Tapos, ganun lang pala yung pagka ginawa mo sa mismong di ba, sa cloud. Pero sa akin, medyo hirap ako doon. Kaya, hindi rin ako masyadong nag-focus din sa certification. Kasi parang, tingin ko para sa akin, hindi para sa akin yung mga certification. Kasi, I'm more into, parang talaga ako eh. Nasa tipong hands-on. Kumbaga, I can do cloud implementation, but sa certification hindi ko masabi eh. Well, hindi ko pa rin naman tinatry, pero tingin ko para sa akin lang, hindi ko masabi na kung papasa ba ako or hindi, kasi medyo talaga eh, tsaka tamad ako magbasa, lalo na pagka mahaba yung question. Naging skip ako. Ganun yung problem ko sa akin. Sige, to add lang doon, no? Meron akong ka-work dati. Yun, isa yun sa mga master din talaga. Tatanong ko siya kung may certification na siya sa AWS and Google. Sabi niya wala pa. Nagulat ako kasi sobrang galing niya. Kaya tinanong ko siya bakit daw ganun. Sabi niya nga, parang hindi mo kailangan. Kasi technically, papel lang talaga yan. And ako, in my experience, yung mga exam, yung mga answers dun sa exam, di talaga siya nangyayari, di mo siya mahuhugot sa pag nasa practical ka na eh.
very high level yung exam eh. Ang purpose lang talaga ng certification is for the service provider to know na may alam ka kahit paano doon sa product nila. So isipin niyo yung mga cloud na yan, product lang yan. Huwag niyo siyang isipin as pag di ko to na-take, parang pag di ko to napasa, parang ang bobo ko nun. Hindi ganoon kasi product nila yun eh. In their own interest yun. Pinapatake nila sila yan para sa interest nila, hindi sa interest mo. Di ba? Hindi para sa yun, para sa kanila talaga yun. So, kung gusto mong, so yun nga, tama si Boss Rod, no? Ang need natin is, kailangan naintindihan natin. At kung confident ka kasi ang magiging problema para dito, pre, ano eh, I think ang pinanggagalingan nung nagtatanong din is kapag gusto nila mag-apply, di ba, sa mga company. Eh, usually ang company naghahanap ng ganyan eh. So, siguro kung wala kang mapakita certification, pakita mo yung CV mo, di ba? Pakita mo yung GitHub mo. Kaya napaka-importante na meron kang GitHub profile na showcase mo yung mga ginagawa mo. Kahit wala kang certification, kung yung profile mo naman sobrang lupet, di ba? Hindi, yung mga company hindi ka nahanapan ng certification niya. Ganyan. Agree. At nag-evolve na rin ang mga video company. Kung dati silang sensitive sa mga papel, ngayon hindi na. Ang gusto din talaga nila, napapakita mo in practical yung ginagawa mo. Kumbaga balance na, no? Dati kasi parang parang meron kasing dati na tipong kailangan mo talaga ng certified ka para masabing may alam ka dun no? Ayun yung dati Pero ngayon kasi more on parang balance na tipong pagka dapat yes, may certificate ka, pero dapat patunayan mo, di ba? Patunayan mong sa practical or sa hands-on, alam mo talaga siya kung paano siya gawin. Tama. Okay, siguro, so 1 hour na tayo. Siguro last question na lang daw. Boss Jan. Thoughts on low-code platforms? Ano daw take mo dyan? O ano daw thoughts mo sa mga low-code platforms? So first, low-code, alam mo. Para yung low-code, parang may naalala ka dyan, ha? Uy, wala, Tuno mo, Sir Jan, issue ka. Good memories. Memories solo. Sheesh. Ang naalala ko rin yun, grabe din yun. Pero sige. Okay naman siya kung nagmamadali kayo, ganun, di ba? Pero, ang hirap kasi sagutin din, depende talaga depende. Siguro, kung ang scenario nyo is, gusto nyo mag-create ng application ng mabilisan in, sabi natin, 2 months, di ba? I mean, ang laki ng gagawin yung application, tapos enterprise level, tapos ang late ng, ang late ng timeline niya, like 2 months. Okay yung low code. Pero kung, parang big scale, for me, hindi siya okay. Big scale na very customized. Yeah, agree. So, si Boss John Patrick. Andaya daw may inside jokes daw, di daw sila makarelate. Siguro context, no? Sa first work ko kasi, yun nga, parang una nag-handle, mga naunang nag-handle ng low-code platforms namin before, si Sir Jan. Sila ang una nag-handle no. Nung pumasok ako, napasa sa akin yun. Kumbaga parang naging ako doon. Hindi naman soloist kasi hati pa rin yung low-code Meron parang New Zealand, merong PH. So sa PH kasi ako lang mag-isa. Then sa New Zealand part, sila, parang marami sila doon sa New Zealand. Pero low-code yung ginagawa ko doon. So parang nangyayari, ang ginagawa ko lang talaga is more on DOM manipulation, jQuery, tapos basta sobrang ano yun, Jarjan? Yung backend kasi 'di ba andun parang wala ka na ring power to change yung backend before. Tama. Kasi yung backend din nakakabit na mismo dun sa sa platform na yun So wala ka talagang flexibility na tipong na tipong gusto mong i-customize talaga yung super customize. So parang lang talaga siya.
parang ready-made na siya. Kung gusto mo mag-change, dadayain mo talaga. Gagawa mo talaga siya ng workaround eh. Hindi siya tipong ano eh. Workaround mo pa parang ano talaga. Parang kailangan mo talaga maging ano, creative. Creative. Yung mga panahong pinahirapan kami. Pero tingin ko ang laking tulong nun, Sir Jan, eh, no? Last time yung experience natin doon. Kasi iba rin yung nabigay niya sa ating experience eh. Yung tipong nakakainis na natuto ka rin talaga maging creative eh. Kung paano mo i-handle yung mga fix na siya eh. Tapos gusto mo talaga siyang gawing medyo dynamic thing. Pero para magawa mo yun, kailangan mo talagang gumawa ng napaka solid na workaround na tipong alam mo yun, pagka ginawa mo sa mismong application talaga or sa mga hindi low code, madaling-madali. Pero pagka nandoon, kasi isipin nyo parang gawa na, tapos parang gusto nyong i-break or something or i-customize yun, pero hindi nyo kaya. So, ang gagawin nyo, parang dadayain nyo talaga siya para mag-work lang. Tama. So, pero go ahead. With low code, mataas din yung chance na darating tayo sa point na, kasi di ba ngayon may AI na eh. So, I think, sige, tanungin kita, ikaw ba, in your opinion, yan, gusto ko yan. Will AI take over our jobs? For me, siguro, at least, in my opinion, siguro after 10 years, hindi ko pa rin nakikita eh. Hindi ko pa rin nakikita na parang ite-take over talaga ng AI. Siguro some part na ng work natin ite-take over ni AI, like yung mga repetitive tasks siguro. Pero yung in terms of coding, I don't think so. Kasi si AI kasi wala siya talagang ano eh. I mean, yes, nakukuha niya yung mga idea since meron siyang mga data models and data na mga nag-gather, di ba? Yes, nakukuha niya agad yung idea, pero not all ng idea na binabato niya is tama. So, dapat nandoon pa rin yung nandoon pa rin yung experience na tao na yun para i-check kung tama ba talaga yung nilabas ng AI. Kasi kung ang mangyayari, if ever, for example lang, ang ginawa natin is sabihin natin siguro nag-evolve yung AI and so on. Tapos parang ang nangyayari na lang every time na sabihin ni AI, oy, ganito, ganyan. So kung always na lang tayo nag-a-agree dun sa AI, meaning wala na tayong parang naging one-sided na, which is I don't think hindi siya nagme-make sense na kasi kahit saan namang lugar walang one side di ba? Which is AI, nakikita ko si AI super helpful siya na tipong siguro mapapabilis yung work pero hindi siya totally parang i-obsolete yung mga programmer kasi ewan ko siguro based sa current status ng AI siguro. So let's see siguro kung gaano ba ka sobrang evolve ng AI after ilang years kung ano ba talaga, kung tipong kaya ba talagang kasi sino ba nagde-develop din ng AI, 'di ba? Mga tayo din, 'di ba? Tayo din. So I'm not sure kung yung argument na tipong i-obsolete ba tayo ng mga AI. Siguro some part ng pagiging programmer. Siguro yung sa mga simple or mga basic na bagay siguro like yung mga instead na ipagawa mo sa ganito sa junior or something, maybe pagawa mo sa AI. Siguro mababawasan ng work pero hindi siya totally mababawasan siguro pero hindi siya totally magiging alternative ng isang company na tipong AI lang yung gagawa sa kanila and then that's it. Kasi parang parang ang tricky pa rin Hindi pa rin talaga para sa akin, hindi pa rin talaga ganun ka reliable yung AI na tipong lahat ng sabihin niya is 100% true. Pero 80% or at least 70 to 80% yung idea niya is nandoon. Na tipong napabilis instead na mag-search ka manually to Google, to Mozilla, to other platform or other search platform. Instead na manually mo i-search yung mga bagay-bagay na yun. Si AI, may binato na siya sa yung idea. Which is, ang gagawin mo na lang as a dev
is titignan yun or evaluate mo na lang, tama ba yung binato niya, and then itatry mo yung implementation, okay ba yung implementation, performance-wise, and so on. So, ganun ko siya nakikita. It's more on, it's more on, siguro, for me, support or assisting sa mga developers. Not only developers, I think sa other people din. More on assisting lang siya. Hindi siya tipong ma-replace niya talaga yung developers work. Especially developers, ha. So, yun. Just only my opinion. But mahaba pa kumbaga, no? I mean, parang parang madami pang tatahakin. Marami pa siyang tatahakin. Tama. Pero di natin masabi kasi 'di ba? Syempre, ang bilis mag-develop ng technologies ngayon. Why not? I mean, let's see. Mamaya magkaroon na pala tayo ng Iron Man dito sa mundo, 'di ba? Lagi ka nagugulat no? Yung tipong, ay putik, may ganun na pala. Yung tipong kala mo hindi siya pwede pala. Mga ganun. Oo. So yeah. Tama yun na. Ano na lang, huwag muna natin sa pangunahan. Kumbaga, wag muna natin i-overthink. Kumbaga, focus muna kayo sa goals nyo, sa skills nyo, enhance nyo lang sa programming and so on. Huwag kayong mamroblema muna sa AI kasi siguro at least on my opinion, no, kasi some of you might disagree sa ganong argument. Pero para sa akin kasi talaga parang medyo malayo pa eh. Malayo pa yung kailangan gawin ni AI kasi yes, gumagamit ako ChatGPT, gumagamit ako ng mga AI din eh. Pero hindi ko pa siya nakikita na tipong kaya kong mag-rely sa kanya ng 100% kasi most of the data or the text na binibigay sa akin ni AI is it's good na meron siyang idea nun, pero most of the time hindi siya totally tama yung implementation, pero nandoon yung idea which i-correct mo na lang talaga. And then iba pa rin kasi yung pag-iisip or iba pa rin talaga yung yung mental model ng tao kaysa sa AI. So AI medyo mabilis lang pero not all the time tama. So parang ganun. Parang may nabasa nga rin ako meme kanina ba yun o kahapon. Parang tinatanong niya si ChatGPT kung bigyan mo ako ng list ng mga site to download pirated things. Yeah. Tapos sabi ni ChatGPT hindi ko pwede. Hindi pwede, di ba? Ni-reverse niya yung tanong. So I want to parang sabi niya din sa tanong niya, I want to avoid this site, so can you provide me the list? Binigay sa kanya ni AI. Yeah, I mean parang kaya mo pang madaya yung AI. Unlike sa tao talaga, pagkatao, di ba? Hindi mo bibigay. Yung kasi syempre meron kang hindi ko alam may mga terms basta may tipong hindi kayang gawin si AI na tipong hindi niya kayang mag-isip hindi ko alam kung ano yung tamang term, pero hindi niya kayang mag-isip ng katulad ng tao. Pero mabilis siya mag-isip, mabilis siya magbigay ng ideas, pero hindi siya ganun ka-wise siguro pagdating sa ibang questions. Tama. Hindi pa. Ayun, hindi pa. So, di ba? Let's see. Hindi pa. Enjoy muna natin. Truth. So, I mean, ang pinakamaganda nga if ever, di ba? Syempre, andiyan na yung mga AI, andiyan na yung mga kung ano-anong mga bagay-bagay na pumapasok sa atin. Let's just go with the flow, di ba? Wag natin kontrahin. Siguro, utilize natin. Kasi ako, kahit pa sabihin mong nagde-dev ako, ganito, ganyan, gumagamit pa rin ako ng ChatGPT. Why? Ang bilis kasi, kaysa mag-search ako sa Google, di ba? I mean, so kunyari, for example, kasi hindi natin kayang ma-memorize lahat ng syntax di ba? Yung concept nandoon pagka nagko-code yan. Yung concept, syntax nandoon. Pero yung lahat, hindi mo kayang i-remember So, dun pumapasok si ChatGPT sa akin na tipong, kunyari, sige nga, sort mo nga tong array ng random, di ba? Parang ganoon, random. So ako, hindi ko na sa end ko, hindi ko matandaan kung paano gawin yun, pero alam ko yung idea, di ba? So gagawin ko instead na Google, which is pwede pa rin yung Google,
pero may extra step lang kasi kailangan ko pa maghanap ng mga article or mga Stack Overflow, di ba? Unlike ChatGPT, hey, ganun yan. Magbibigay na agad siya, di ba? May explanation pa. And then sa akin, ang gagawin ko na lang, i-evaluate ko na lang, tama ba ito? Ito nga yun sinasabi ko. E di pag tama yung sinabi ni ChatGPT, go. Pagka hindi tama yung sinabi niya, siguro, check ko na lang yung idea kung maganda ba, and then, i-recreate ko na lang, something like that. So, it's more on talaga no? Utilizing lang talaga ng mga tools na meron tayo. So, kailangan mo lang talaga maging smart kung paano mo i-utilize yung mga bagay-bagay. 100% agree. Tama yun. Tapos yun, I mean, basta ang ano lang, tuloy-tuloy lang kayo sa pag-enhance ng skills, pag-enhance ng critical thinking, di ba? And then, papogi lang kayo, katulad ni Sir Jan, di ba? Kasi yung... So, sa susunod pala, I mean, kailangan din pala natin magkaroon ng mga reunion kasi tagal na natin mga di nagkikita eh. More on chat na lang, di ba? More on chat, more on ganito na lang. So, tingin ko parang, let's see. Gusto ko rin kasi magkaroon ng parang isang event talaga. Event talaga. Na tipong pwede tayong magsama-sama, kasama yung mga community natin. And then magkaroon lang ng mga tech talk, sharing, and then, alam mo yun, mga technology talks lang, yung mga knowledge na mga na-discover na natin, and then mga realization in life sa tech, di ba? And yung one of my dreams na gusto kong magawa sa Bosswood community, magkaroon ng ganong event na nandoon tayo, reunion, and then just tech talk. And then, sharing lang ng mga ideas and stuff. Kasi gusto kong gayahin yung actually gusto kong gayahin yung nangyayari sa ibang bansa. 'Di ba sa ibang bansa? Kasi sa ibang bansa marami talagang mga yung mga tipong iba talaga yung level nila no? Kung i-compare mo yung tech IT industry sa kanila, iba yung level nila na tipong parang ang big time, 'di ba? Which is ang hirap hanapin sa atin. So, gusto kong gawin, at least kahit parang from the, parang simple lang, at least nandoon yung idea na pagsama-sama ng mga devs, and then pagbigay-bigay ng mga idea. Kasi doon nag-i-start yung another set of ideas na pwedeng ma-innovate ba sa PH. Kasi, alam mo yun, wag naman puro sila. Why not tayong Pinoy? Kasi kaya naman natin yun di ba? Kaya natin yun. So, yun lang yung sa mga... Although meron lang Philippines yan. Kasi usually pag mga ganyan may bayad di ba? So, yun ang problem. Kung gusto natin i-cater yung karamihan ng devs, so syempre, bakit nang bayad? That's where the, sponsors come in. Di ba? So, yan. Let's see, di ba? Let's see. Why not coconut? Di ba? Machu Picchu Bar, no? Mga ganyan yung mga sponsor. Yeah. So, ayun, sana marami tayong natutunan kay Sir Jan. So, syempre, before that, thank you, Boss Jan, sa pagpunta or pag-accept ng invitation sa Tech Talk series natin. Ang dami namin natutunan ngayon about cloud at about ano ba yung mga possible nating gawin sa cloud service kung papasok tayo. So, thank you sa pag-share ng knowledge about it. And also, sa pag-share din ng kagwapuhan mo dito sa aking stream. Diba? Very thankful. Thank you. Parang di ba? Parang, kung ibabalik mo yung panahon na nandoon tayo sa CTO, parang kwentuhan lang natin to last time di ba? Parang dati. Kwentuhan lang natin to di ba? Parang why not magkaroon tayo ng ganitong idea, di ba? Kasi dati parang nag-share lang ako ng mga meme, di ba? Tapos here we are now. Yung mga meme pa natin, puro talagang alala Nakakatuwa lang kasi, di ba? Siyempre after ilang years, parang 5 years, or 4 years. 4 years tayong mga hindi nagkita-kita, usap. And then here we are now na medyo matataas na yung mga nakakamit natin, and then malalaking kumbaga continuous yung learning natin sa tech, which is good.
Alright. So, last question mga boss. Nandiyan dyan na, wala na ba kayong question? Mas mabilis Stack Overflow. Okay, salamat mga boss. Okay, so walang question. And then, so 1 hour and 15 minutes na tayo. So, naka-overtime na tayo. Pasensya ka na, boss dyan. So, Salamat. so yun. So, till next stream. May plug pala ako, okay lang. Okay, So, go plug. Hindi ko alam kung may mga audience tayo ngayon na mag-join with DevCon. So, maganda yan kung gusto nyo join din kayo sa DevCon. Pero, okay. Wait lang. Saan yan, sir? Dyan. Wait lang. Ano yun natin? DevCon. So, Search yun yung natin. sinasabi ko parang community na nagtitipon-tipon yung mga dev. Kasi nga lang niya, problem is, I mean, well, you have to invest in May ano ba yan? May link ka ba dyan? Boss dyan? Send ko sa para makita natin and ma-plug natin sa stream natin. Teka lang. May isa pa pala akong ipa-plug. Sige lang, go lang. Sundin yung ano natin. F1. Kasi nung college ako, ano rin naging active din ako sa mga ganitong mga events dati. So, gusto ko lang din i-plug sa kanila. Mga DevCon organizers na naman, pwede nyo akong ano yun. Organizer ka doon sa DevCon? Hindi. Pinaplug ko lang siya kasi dati ko pa siyang gusto puntahan. I see. So baka naman DevCon, di ba? Baka naman. Soon, nanay mo, di ba? Okay. Chat ko sa Messenger. Okay. And then, naisip ko kasi I'm planning to launch may actually, nilaunch ko siya last year, pero ang daming mga nangyari. Hindi ko siya natuloy. So, I'm planning to launch it again. So, soon pre, I think magkakaroon pa tayo ng more collaboration sa mga ganito. Yun. Gusto ko yan. Natin yung community. Gusto ko yan. Kailangan kasi natin payamanin yung community ng PH kasi 'di ba? I mean nakakatuwa nga kasi dumadami na yung mga content creators na mga Pinoy programmers, which is for me it's good kasi ibig sabihin lang 'yon, umaano na tayo, nagle-level na tayo dun sa mga ibang bansa na tipong 'di ba sa ibang bansa more on sila lang lagi 'di ba? Sila lang Why not gawa tayo ng tayo naman 'di ba? It's our time to shine. Isa ng mga natin i-optimize na rin ba? Excellent ako sa already. Yan yung ko, nilaunch ko last year pero hindi pa siya natutuloy. So, itutuloy ko na siya after the DevCon. So, abangan niyo ako dyan. DevCon, ano ba ang bigyan mo naman kami ng overview dyan, boss dyan. Ano ba yung meron sa DevCon? Sa DevCon, community siya ng mga leaders ng IT sa Philippines. So, I mean, leaders kanya-kanyang mga company and they are giving talks doon sa DevCon na yun. Oh. May bayad lang siya. Yun lang yung cons. Oo, may bayad siya. So, magkano kaya? May idea ka ba? Around 3K, gano'n. Gano'n yung bayad sa kanya. Oh. Medyo masakit. Oo nga, lalo na kung estudyante ka nga. Oh. So, ito yung pinaplano mo, Rod, di ba? Na balang araw. Pag-host tayo ng na... gusto ko nga kasi, isipin mo, Sir Jan, kailangan ko lang naman if ever, syempre, number 1 time. Yun yung kailangan ko, which is, I think we can work out dun sa time. And then, second thing is, sponsors. Kasi kailangan lang naman natin ng sponsors na tipong magigib tayo ng tech talk. And then, kailangan nating sponsor and then ipa-plug lang natin yung sponsor natin dun sa event na yon. Tapos, ang magiging speakers lang naman or magiging tayo kasi marami naman tayong connection di ba? Marami tayong connection mga devs na tipong pwede tayong mag-combine or mag-join force para mag-share ng knowledge dun sa mga aspiring, di ba? Aspiring tech IT natin sa PH. And then also, syempre sa mga aspiring din na
software engineer na working and then gusto nila ng mas higher level na knowledge about tech. So I mean, one of my dreams. So let's see. I mean, hindi ko aalisin sa list ko yung magkaroon ng ganung event kasi yun talaga yung parang ano ko eh. I mean, parang kaya ako gumawa naman ng kaya ako gumawa ng Boss Rod channel is basically just to share my knowledge and also to absorb knowledge then from someone or from our community and sa mga nakakausap natin dito sa Tech Talk serye, di ba? Okay, so marami talaga tayo sa ibang tao di ba? Na hindi natin alam talaga. True. So, eto yung isa. Ano to, Sir John? Page. Okay. Natin yan. Ang kala ko dito is more of life, so self-development. So, gusto ko sana mag-discuss din ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa self-development. So, life, meme. So, syempre di mawala, and tech. So, yun yung natin, life, meme, tech. So, abangan yan. Before this November before November starts, I'll be launching it. So para mag-ano ka na rin, mag-content creator ka na rin, gano'n? Yeah. Yun? Ayos talaga. Malakas natin ang community natin, pre. Yan, yung mga gusto ko. So, i-share natin to syempre. Alam nyo na, yung mga viewers natin dyan, mga boss. I-like and follow nyo na yung page ni Boss John. I-share ko, syempre. Please, like and follow. Grabe talaga si Boss John. So parang marami pa akong aabangan ng mga Tech Talk serye natin Kasi gagawin ko itong Tech Talk serye na to. Tuloy-tuloy to hanggat meron tayong pagchichismisan sa IT, which is napakaraming pwedeng pagchismisan sa IT. Sobra. Feeling ko kulang ang lifetime natin para magchismisan ng IT. Yeah. Kulang po. Agree. Oo. Okay, sige. Siguro ang gawin natin, wait, last check. Bagong gupit. More of this informative, lalo na for beginners yon. Lunch ka ba ngayon sa school? Sama ako. May mga questions may mga comments, Boss John baka para sa'yo yun. Hindi pa ako babasa. Basahin ko. Tapos, maybe I can help out sa mga sponsors. Di ba? Nakita mo yun, Boss John? Yeah. Yung palang si Boss Angela Tura. Meron tayong agad na isang ka-community na willing to help. Willing to help us, di ba? Yan. Magandang mga yan. So, that's one, di ba? Tapos, ngayon, marami pa matututo ng pre and then support local page dev. Yes, I mean, that's it. That's what we're planning. And then, yeah, I think magpapaalam na tayo sa stream natin kasi overtime na talaga tayo. Baka mabawasin pagkapogi ni Boss John, no? So, thank you sa mga umattend ng live natin and also, I hope may natutunan kayo sa chismisa namin ni Boss John. So, yun lang mga boss and bye-bye. Salamat, Boss Rod.